Serye ng sunog ang bumungad sa umaga sa Navotas City at Quezon City. Kanina ho yan. Sa Navotas, 3 mag-iina ang nasawi sa sumiklab na sunog na nangyari kaninang madaling araw, habang 2 naman ang naitalang sunog sa Quezon City kung saan isang menor de edad ang napaulat na nasawi. Ang mga detalye ng sunog sa nipuwersang tinutukan nina Edwin Duque at Val Gonzales. Kinumpirma mismo ni Barangay Chairman ng Tangos South sa Navotas na 3 babae ang namatay habang 3 ang sugatan sa sunog dito sa El Santos Street sa Navotas City. Ayon kay Chairman Jojo Miller, nag-umpisa yung sunog mula sa isang poste ng Meralco, isang wire na nakakonekta naman sa bahay ng mga biktima alas 3:30 ng madaling araw. Sa isang 28 anyos na buntis ang namatay at 2 pang kasama nito, isang 40 years old at isang 4 years old na babae. Magkamag-anak umano ang namatay kung saan ay natagpuan sila sa isang lugar na magkapatong. 3 ang dinala naman sa Jose Reyes Hospital na kinabibilangan ng manugang ng buntis, tiyuhin at isang kaanak. Na nanawagan si Kapitan Miller sa mga nasasakupan nito agad na i-report sa kanila ang may nakitang mga nakajumper upang di na maulit ang naturang sakuna. Tinatayang nasa 15 kabahayan ang natupok ng apoy sa isang compound na may bilang na 20 pamilyang apektado. Kasalukuyan ng nanunuluyan sa evacuation area ang mga pamilya ng nasunugan habang ginagawa pa rin ng Navotas NGOs ang mga tulong para sa mga biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Protection kung ano ang sanhi ng sunog na umabot lamang ng pangalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako sa RS23, Edwin Duque, nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namatay ang 15 anyos na binatilyo matapos na matrap sa nasusunog nilang bahay sa East Riverside sa Barangay Paltok, Quezon City. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, hindi na nagawa pang makalabas ng biktima dahil sa laki ng apoy sa sunog na sumiklab pasado alas 9 ng umaga kanina. Lumalabas na bumalik pa ang binatilyo dahil mayroon daw na iwanan na kailangang makuha pero hindi na nito nakayanan. Halos malugmok naman sa tinding hinagpis ang kanyang mga magulang. Hindi bababa sa 10 mga kabahayan ang tinupok ng apoy na naapula bago mag-alas 11 na ng umaga. Inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog na umabot sa ikapat na alarma. Bago ito, isa pang sunog ang tumupok sa 10 kabahayan sa Kasayahan Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 8 kaninang umaga. 13 pamilya at mahigit na 60 individual ang naapektuhan na pansamantala ngayong nanunuluyan sa covered court ng Barangay Batasan Hills. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na pag-ibayuhin ang pag-iingat dahil sa matinding init ng panahon ngayon. Sa isang iglap ay maring mawala ang inyong mga pinundar na ari-arian at ang mas lalong masakit ay kung mayroon pang mamamatay. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.